Ang signature moves ng isang PBA player ay ang galaw na madalas niyang gamitin sa laro na naging paborito o tumatak na bilang kanyang go-to move. Sa episode na ito, kinompile natin ang 20 signature moves ng PBA players sa kasaysayan. Bilang guidelines, hindi natin isasama ang mga celebratory gestures o mga signature moves na walang kinalaman sa pagpuntos o in-game aspect. Mga signature moves gaya na lamang ng Spider-Man dunk ni Arwin Santos, raise the roof gesture ni Daniel Defonso, o ang pistol gesture ni Eves Dignadice ay mga halimbawa lamang ng moves na wala namang extra points, kundi angas o forma lamang. Hindi rin ito ranking kaya ang mga signature moves na makikita nyo ay in no particular order. Simulan na natin. Ang double crossover ni Paul Lee. Maraming mahuhusay na mag-crossover sa PBA, pero isa si Paul Lee sa gumagawa ng doble o dalawang beses na pag-crossover para lumikha ng space sa kanyang bantay. Epektibo ito para ma-off-balance ang defender at malaya si Lee na makadiskarte ng jump shot o drive sa basket. Came and dropped it. 8 seconds left, shot clock na Magnolia. Paul Lee dancing with the defense, finishing with a... And Magnolia goes up by 4 points with back-to-back hits from their dependable guards. Una, tong layup na to by Lee. Unang yugto, Lee toe-to-toe with Dolorosa, goes to the double crossover. Paul Lee to the cup! Teardrop shot ni Mark the Spark Kagiwa. Ang teardrop shot ay isang epektibong tira na bagay sa mga gwardya once na nakapasok sila sa paint at may threat ng isang big man para sila ay supalpalin. Si Kagiwa ang isa sa mga madalas gumawa nito at tunay nga namang mahirap siyang patayan. Pasok yan. Speed. But the other way is through mobility. Kita mo yung stutter step na yun ni Mark Kagiwa. No choice. Ryan Arana nabura sa eksena. And right there, look at there, that stutter step. Yan ang libre si Mark Kagiwa. And it's ang pump fake ni Bo Belga. Ang pump fake ang isa sa mga basic moves na pwede mong gawin sa hardcourt. Pero may mga player talaga na kayang isell o paniwalain ang fake na ito. Gaya na lamang ni Bo Belga na madalas gawin ito sa 3-point area o mid-range jumper man. Nagagawa lamang ito ni Big Bo dahil alam ng mga kalaban na meron siyang epektibong perimeter shooting o jump shot. Ang long 3 points ni Mighty Mouse Jimmy Alapag. Maraming mahuhusay na 3-pointer sa PBA, pero kung palayuan ng range ay hindi papahuli si Jimmy Alapag dyan. Ilang hakbang papalayo ng 3-point line ay titira na siya. Unexpected at napakahirap bantayan kapag ganitong style ng tira ang ipapakita ni Jimmy sa iyo. gotta talk if you're Barangay Ginebra. Miscommunication. Alapag will pull up. Jimmy punches it through! Ginebra, and on the other side, Jimmy Alapag with some clutch threes. Alapag gets away again! Bam! 30-second timeout forced on Barangay Ginebra. That's 1 for Jimmy. 2 for Jimmy. You know, when you're shooting 3-pointers, it's always better to count in threes. Ang blur move o tinatawag ding shifting gear ay isang signature move ni Jason Castro na hango sa kanyang palayaw na the blur. Ito yung bigla siyang magbabago ng speed at akmang hihinto para tumira ng jump shot, pero biglang mag-e-explode at tatakbo patungo sa basket. Iiwan ng bantay at easy 2 points. Pinilit na nga lang niya yun, iswinerte pa. Maring ibabati na sa single digits ito, kumakato.
Ang hang time ni Cyrus Baguio ay isa sa mga exciting at breathtaking signature moves ng PBA. Si Cyrus Baguio na nakilala sa kanyang grabing leaping ability at offensive awareness may kakayahang tumambay sa ere at lumikha ng tira habang pababa na ang kanyang defender. Napaka-deadly nito sa isolation at transition offense kung saan napakahusay ni Cyrus. Good rebound there by Enrico. Now Cyrus Baguio. Oh, kidding me or what? Look at that aerial battle. And there was no Played by Mamaril. And now Kevin White looking to go coast to coast. There's the handoff. Baguio. A little bit of hang time and the foul. They're going to call an offensive foul, I believe. Let's take another look at it. They're going to say, there it yes, he is. kicked Rivas when he went up for that shot, but what hang time by Cyrus Baguio. Nonetheless, it was a good goal. There's the kick right there. Right in the private area of Rafi. Madaming signature moves si Samboy, pero isa sa mga deadly signature moves niya ang tinatawag na bait and finish. Ginagawa niya ito sa tuwing dumadrive sa basket at naka-ere para sa isang layup. Ipapakita niya at papaina ng defender ng bola pero bigla niyang ililihis ang tira para sa isang layup. Nagagawa ito ni Samboy dahil alam nating lahat na kayang bumitin sa ere ni The Skywalker. Able to hit the century mark, but here's Samboy. Seconds on the shot clock. Right down the middle. Samboy left. Going inside. Samboy makes scores in front. Start fire. Samboy. Limping a bit. Samboy against quick goal. Parahan strikes. Traveling after the leather. He makes it clear. Samboy. Samboy left. Samboy goes out. Fidel Mosqueda. Here comes Samboy Lem. Yes. Pass over to Samboy Lem. The Dragon. Samboy. Ang turnaround fadeaway jumper ni Atoy Ko ang isa sa mga deadliest moves na nakita sa vintage PBA. Ayon sa mga analyst, si Atoy daw ang originator ng move na ito sa PBA. Alam ng lahat kung gaano siya ka-deadly sa perimeter at mid-range. Kaya naman para lumikha ng space sa kanyang defender, epepeke siya ng drive at kakabigin ang turnaround sabay fadeaway para lumikha ng tira. We find Bulaong are nice with 3 fouls each. Coons, King, and Fernandez, 2 apiece. Turn around by Cole. Very tight defensive cordon erected along that lane by the Toyota Super Corollas. Cole forced to the outside shot and misses. Out to be a very storied chapter. Vargas looking for Atoico. Just found him. The turnaround. Beautiful. Off Hector Calma. And he's going to exploit the scoring suck they can muster. They're up by 6 right now. A jump shot by Atoico. Yes, sir. Atoy has 4 points in the ball game right now. Si Alan Kaidik ay isang kaliwete na may grabing asinta sa perimeter. Pinartneran pa ito ng kanyang quick release. Imposibleng mabantayan mo si The Triggerman. Nanalasan noong dekada 80, si Kaidik ang isa sa may pinakamabilis na tira sa perimeter. At sa pagiging kaliwete, lalo itong mahirap supalpalin. Ilang records din ang hawak niya sa PBA dahil sa signature move niyang ito. Move a muscle. His span of 7 feet 4 inches vertically is really... That's right. And here's Mike Cristobal going to Alan Kaidik. He pulls up from 25 feet. The shot. I thought it was discarded by Poki, but it still falls. The very same team that also scored a Little Bighorn Massacre. All right, here's Allen. Another 3-point shot. Yes, sir. All he needed to do was go around the pick. Reduced to a scavenging brawl a few seconds back. 128 to 105. It will hardly affect the outcome of this ball game. As Allen comes through with his 7th. And is just erecting a new record for 3-point shots. There's another 3-point attempt. Si Arnie Tuadles ang isa sa mga legit scoring machine sa pagsisimula ng PBA hanggang dekada 80 at ang signature move niyang volley shot kung saan akrobatiko niyang pinipigilan ang tempo ng tira para maiwasan ang depensa ng bantay. At kapag pababa na siya, sa kanya ito ipupukol. Isa si Arnie sa mga mahuhusay sa ganitong estilo at naging tatak niya lalo na sa fast break at isolation plays. Donnie Coons finally winning it for Toyota. Here's Arnie. Despite the triple team, he backs it in. Party plays. Back to the action. Tuadles. Feeling mid, Aaron getting his bucket. A steal by Arnie Tuadles. And it's a 4-point swing. Legitimate guard in Francis Arnaiz, and that's why
San Miguel is able to make fast. Ang stutter step ni Mon Fernandez ay nakakabilib pagmasdan. Ang signature move niyang ito ay ginagawa niya para lumika ng separation sa kanyang bantay at kapag na-off balance ang defender ay magdadrive siya sa basket o titira ng jumper. Ang nakakamangha pa rito ay isang 6'4" na sentro si El Presidente na may mahabang galamay at malupit na footwork. Napakahirap bantayan ng isang agile na big man gaya ni Fernandez. Oh, he can outplay Mamari. Just sitting on the bench right now observing the proceedings. Here's Mon Fernandez bumping into Cesar. No foul call and Mon connects. Cesar being the one to pass to Mike Gibson because Cesar standing 6'2.5". He can pass the ball very well. Right. Mon Fernandez drive by Atoy Ko, but his shot fell short. And here's Mon Fernandez trying to challenge Brown. Got it. Ang hook shot ni Mac Cardona ay naging signature move niya at ito rin ang pinagmulan ng kanyang moniker na Captain Hook. May pagkakahalin tulad ito sa teardrop shot o floater na isa si Cardona sa mga epektibong gumagawa. Kahit gaano pa kalaki, imposibleng matimingan mo ang tirang ito na madalas off sa tempo o galaw. Bigla ka na lang gugulati na nakatira na pala si Cardona. He does best finding the open man on the attack. Mac Cardona sa kabilang dulo, meron na ring 4 na punto remaining sa ating opening quarter. Cardona with a teardrop, familiar shot, familiar result. Here comes Chris Ross once again. Cardona mula naman sa kaliwa. So the end when Bowles was still in the backcourt. Cardona, hindi napagod dito kay Bowles. Pindal with Chico sa bench ng Meralco. At siya nga nagbigay kay Randy Santiago na nakabigay. Ang kilikili shot ni Marlo o minsan ay tinatawag na scoop shot epektibo lalo na sa mga defender na halos kasing laki niya o mas malaki sa kanya. Padadaanin niya sa bandang kilikili ang bola at ititira ito sa gawing likuran ng bantay. Hindi ito mahabol kaya naman halos automatic na 2 points ito. Binagaya ng height at reach ni Marlo ang kilikili shot, ang isa sa mga go-to moves ni The Skyscraper. Poste si Marlo Aquino against Nelson Anaitono. One-hander by Marlo Aquino in a tight situation. That's right. Tignan natin ang inaangal dito ni Nelson Anaitono na hinuk siya ni Marlo. There's the hook. Put him behind him. Naalala. To score on a basket, draw a foul, attack. Most of the time, ang ginagawa ng coach namin, ako yung nasa labas. Sa labas ako nagsisimula para makuha ko siya. Classic scoop shot muna dito kay The Skyscraper Marlo. Itatambal na natin sina Berhel Meneses at Paul Alvarez sa signature move na ito na beat-beat layup dahil nakilala silang pareho sa galaw na ito. Ang unang requirement ay dapat kaya mong lumundag ng mataas at pangalawa ay dapat kaya mong sapuhin ang bola ng isang kamay. Sa signature move na ito ay malayang mamaniobra nila Alvarez at Meneses ang bola at lumika ng tira ng imposibleng mabantayan. Kumami pa kalwa, lumutok, lumiak. Talagang aerial voyager yan. Pababa na ang kalaban, doon pa lamang kumahangat. Itong si Berhel Meneses. Diretso sa Cesar Studio Distrito. That's his third and another 3-point play is going to be given it. He is aptly nicknamed Mr. Excitement. And then the acrobatic shot from Mr. Excitement. Bumiga sa ere. Picks up his own. Miss. Let's watch this play again. Mr. Excitement. Alvarez was in mid-air. Lead pass to Alvarez. It's an air show. Yes. That's right, Seb. It's an air show, and we might start calling Paul Alvarez the Aviator. Among other names that he has. Patrick back with the leather. Alvarez filling the wings. Memphis there. 2 wingers and 1 goal. Mr. Excitement. Ang one-hander ni James Yap ang isa sa mga unique at exciting na tira sa PBA. Maraming PBA players ang kayang gawin ang one-hander, pero hindi sa level ni Big Game James. Sa penetration man o jump shot, ginagawa ni James ang one-hander on a regular basis at siya ang nagmarka talaga sa tao bilang pinakamahusay gawin ito. Deal with that steal.
Zenmin probably has to be a little bit more careful with those handoff passes. Nice fake mula kay James Yap. In the lane, got the big guys flying and took that shot. This is the type of confidence we have to see from James Yap. I mean, he's pretty young. Tinawag ng pambansang reverse ang reverse layup ni Teniente L.A. Tenorio. Kumbaga sa lahat ng reverse layup ito ang pang-national level. Ginagawa ito ni Tenorio para iwasan ang depensa ng nakapwesto sa paint at malaya niyang itira ang bola at pumuntos gamit man ang board o hindi. Si Tenorio na marahil ang may pinaka-epektibong gumawa ng reverse layup sa kasaysayan ng liga, kaya naman naging attributed siya sa move na ito. Hindi pa tapos. Sends it home! 2 seconds remaining! Durham for the win! Wala. Yeah, definitely. Talagang pupuntahan si LA. Ito naman si Karam na huli. Tapos si Durham iniwanan. Pero takot siya kasi kay 3-point shot. A long time din nga sa Global Ford. He was doing a lot of things. Pero hindi nagkakaroon into consistent victories. Pero tingnan mo si LA. Grabe naman yung dukot na yun. Ang killer crossover ni Terence Romeo ang patunay na kayang gawin ng mga PBA players ang mga moves na nakikita lang natin sa NBA. Ang kanyang crossover ay natatangi sa lahat ng gumagawa ng move na ito. Snappy at walang paltos ang kanyang killer crossover na lumoko na napakaraming defender sa PBA man o international. Kaya naman naging tatak ni Romeo ang crossover na ito na isa sa mga deadly maneuvers na nakita sa liga. Going down to 3 and 10. Bola. Needs involved. Nakita natin yung last possession kaya napatay. 10 and 40 remaining in the first half. Romeo dancing again. 10 seconds. He uncorks from deep. 10 seconds ang na shot clock. Terence on the move. Behind, between the legs. Ganda panoorin talaga ito. By the big guy. Nice dribble attack. Muling nagpaparamdam si Atoy Ko, pero sa 3-point territory naman. Ang kanyang jump in 3 masasabi nating awkward o kakaiba pero napaka-epektibo. Sa tuwing titira siya ng 3 lulundag siya paloob sa pagbaba. Kung ang ibang perimeter shooter nananatili sa kung saan sila lumundag, si Atoy nakapagpalit na ng pwesto. Pero sabi nga nila, if it works, it works. Si Atoy lang naman ang isa sa mga deadliest 3-point shooters ng PBA sa history. Yes, he just broke the record set by Arnold Douglas. Atoy for a rainbow. 2 hits in a row. Fantastic. Steve. Atoy in a rainbow attempt. Making. Yes, sir. 4 minutes to go. Third period. Atoy Ko with his own 3-pointer. Bullseye! Yes, sir. Thank you very much, Romy Quintanar. Let's make that clear. And you did not miss any piece of the action. Walang kapares ang behind the back pass ni Big J. Hindi lang sa scoring at leadership na kilala si Jawo, kundi sa kanyang malulutong at on-point na pasa. At ang kanyang signature move na behind the back naging marka niya sa liga. Madalas ginagawa niya ito sa drive at kapag nag-collapse ang depensa para siya ay bantayan, ipapasa niya ito sa libre niyang kakampi para gumawa ng puntos. Because nobody boxes him out. Tuadlas will miss the shot. Nobody boxes Kuntz out. Gidabin figuring that he's tall enough to get. We would like to thank very much the management of Smokey's Sausage. Your sausages, your sandwiches have been so great. It has made our day. What a play created here by... Pero natin that play. Ayun! Ito, panoorin nga muna natin. Napitawan ng bola. And Sonny Jaworski defies Father Time. Ito, sa pitch. Ang elegant shot ang pinakamaangas at epektibong signature move sa history ng PBA para itong pinagsama-samang hook shot at running shot. Sa laki at haba ni Fernandez imposibleng maabutan mo ang kanyang eleganteng tira.
mula sa Toyota hanggang magpalipat-lipat siya ng team at magretiro sa San Miguel, ginagawa niya ang tirang ito na walang gumagaya at walang makagaya. 51 ticks left in the first period. Mon Fernandez, who checked in during that last time out, suddenly makes his presence felt with an elegant jumper from 15. Well, Team Mon will always get the first step on Jerry. Right now it's Azaytona on top of Mon Fernandez. Nice. And who was the other one then? Nice, Jaworski, Fernandez. I thought there were 4. Was Abe King already in the national team? Wadless all right. Cabanes keeping an eye on him. Here's Mon Fernandez in a running shot. Getting it. Yan po ang ating 20 signature move sa PBA history. Meron ba tayong nakaligtaan? I-share mo naman sa comment section kung anong signature move ba ang dapat na isama sa ating listahan. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.